Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 201. Alam kong nasa half-step origin core realm siya, ngunit ako, si Yezuan, ay hindi ganoon kaina. Bumaba ka lang doon at manood, magtiwala ka sa akin. Mahina hong sabi ni Yezuan na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ikaw, nakasimangot pa rin si Song Suijing, ngunit nang makita niya ang kumpiyansa sa mga mata ni Yezuan, hindi niya maiwasang magtanong, sigurado ka bang mananalo ka? Sa kanyang opinyon, si Yezuan ay nasa tuktok pa lang ng True Profound Realm, at katatapos lang niyang pumasok. Imposible para sa kanya na tanggapin ang hamon mula kay Huang Yaoguang, na nasa half-step origin core realm. Gayunpaman, hindi pa niya nakitang natalo si Yezuan. Sinong mag-aakala na ang lalaking hinahabol niya ay makakalagpas sa 2 kaharian sa loob lamang ng 1 buwan, at makakapagpadala ng isang eksperto na kasing lakas ng adjudicator song na lumilipad sa isang suntok. Ito ay isang himala. Oo, mataimtim na sagot ni Yezuan. Saglit na nag-alinlangan si Song Suijing. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang pumunta sa gilid ng arena at nagsabi, Junior Sister Song, maaari ka nang bumaba. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, lumingon sina Song Suijing at Yezuan at nakitang si Jiang Yu yun. I'm sorry sa pang-iistorbo ni Kuya. Sabi ni Yezuan na may guilt. Isa na siyang guest elder ng Divine Prefecture Alliance, at ang kanyang mga aksyon ay kumakatawan sa Divine Prefecture Alliance. Huwag kang mag-alala, ito lang ang Great Tang Dynasty. Kahit na magsanib puwersa ang 4 na dinastiya, wala silang magagawa sa Divine Prefecture Alliance. Nakangiting sabi ni Jiang Yu. Mabuti naman. Nakangiting sagot ni Yezuan. Hindi lang iyon, nang lumitaw si Jiang Yu, bahagyang naging maganda ang ekspresyon ni Song Suijing. Maaaring hindi niya kilala kung sino si Jiang Yu noon, ngunit ngayon, imposibleng hindi niya ito kilala. Dahil si Jiang Yu ang number 1 na nirerango sa Earth ranking. Sinabi sa kanya ni Song Cheng na nakapasok si Jiang Yu sa Divine Core Realm, at ito ay isang sikreto na kakaunti lang ang nakakaalam. Sa pagbabantay ni Jiang Yu sa kanila, siguradong magiging maayos si Yezuan. Mag-ingat ka, paalala ni Song Suijing sa kanya sa mahinang boses, pagkatapos ay naglakad siya pababa ng arena. Napansin din ni Tang Tian si Jiang Yu, at agad na napagtanto na may mali. Nauna si Jiang Yu sa Earthboard. Kahit na hindi matalo ni Yezuan si Tang Yaoguang, hindi malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Mahirap pilayin si Yezuan. Gayunpaman, sa oras na ito, umakyat na si Tang Yaoguang. Pwede pa kaya niya itong yayain na bumaba? Magsimula na tayo. Matapos makatanggap ng signal mula kay Jiang Yu, ang manager ng arena. Malakas din ang sigaw ng staff. Nagsimula na ang labanan. Half-step Primal Core Realm. Ang kabilang partido ay may Primal Core. Kung gagamitin niya ang Primal Core para gumamit ng Superior Grade Spirit Martial Technique o kahit isang Earth Grade Martial Technique, hindi ko ito kakayanin. Sa makatuwid, mayroon lamang isang paraan. Panipi, nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay naglabas ng busog at palaso. High Grade Spirit Artifact, nakagugulat sa langit na bow. Nang bumagsak ang busog at palaso sa mga mata ng lahat sila ay bamuka ang kanilang mga bibig. Gumamit ng busog at palaso sa singsing. Joke ba ito? Kahit si Jiang Yu ay hindi maintindihan ang mga kilos ni Yezuan. Ang arena ay ilang daang metro lamang ang haba at lapad. Kadalasan, ito ay malapit na labanan. Ano ang pinaplanong gawin ni Yezuan sa pamamagitan ng paglabas ng busog at palaso? Junior Kuya, sigurado ka bang gumamit ka ng busog at palaso para labanan ako? Kinaikit ni Tang Yaoguang ang kanyang mga mata at nagtatakang nagtanong. Senior Kuya, huwag mong maliitin ang isang busog at palaso. Bahagyang ngumiti si Yezuan. Gayunpaman, naitaas na niya ang kanyang espiritu sa 120%. Bagamat ang half-step Primal Core Realm ay nasa loob ng True Profound Realm, ang tanging pagkakaiba ay Primal Core. Kung ginamit ni Tang Yaoguang ang Primal Core para umatake, wala siyang kumpiyansa na tanggapin ito. Sa makatuwid, kinailangan niyang tretuhin ng may pag-iingat ang labanang ito. Hindi na nagtanong pa si Tang Yaoguang.
Bahagyang tumango siya at nagpakawala ng isang surge ng profound chi. Biglang nag-distort ang paligid. Ito ang senyales ng profound chi na nilinang sa sukdulan. Junior kuya, ingat ka. Sigaw niya sa mahinang boses at nawala sa kinaroroonan niya. Maliban kina Ye Zuan at Jiang Yu, walang ibang nakakakita sa kanyang figure. Using an upper spiritual level movement technique sa simula pa lang. Pero parang hindi mo pa nagagamit ang primal core mo. Fine, I'll show you my new technique. Nag-isip sandali si Ye Zuan, pagkatapos ay biglang bumaril ng palaso mula sa kanyang busog. Gayunpaman, ang arrow na ito ay hindi nataman kay Tang Yaoguang. Sa halip, ito ay kinunan sa langit. Itaas na spiritual level movement technique, arrow rain. Isang sinag ng liwanag ang bumalot sa kalangitan at bumaril hanggang ilang daang metro sa isang kisap mata. Pagkatapos, ang sinag ng liwanag na ito ay biglang sumabog at naging hindi mabilang na gintong sinag na nahulog mula sa langit. Ang mga ginintoang sinag na ito ay may napakalawak na saklaw at sakop ang buong arena. Ang ilan sa kanila ay nasa labas pa ng arena. Kahit saan tumakbo si Tang Yaoguang, wala itong silbi. Ano? Nagulat si Tang Yaoguang. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang diskarte sa paggalaw na may napakalawak na hanay. Kaagad, gumamit siya ng isang defensive movement technique upang harangan ang mga gintong sinag na ito. Path! Path! Gayunpaman, ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Si Ye Zuan ay mayroong upper spiritual weapon at gumamit ng upper spiritual level movement technique. Paano siya na-block ng ganoon kadali? Si Tang Yaoguang, na gustong makalapit kay Ye Zuan, ay naharang ng arrow rain. Dahil hindi epektibo ang kanyang defensive movement technique, magagamit lang niya ang kanyang mga pag-atake para harangan ito. Tinadyakan niya ang kanyang mga paa at diretsyong nilaslas ang langit upang iwaksi ang mga gintong sinag sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, pagkatapos niyang ikalat ang unang sinag, isang pangalawang sinag ng gintong sinag ang nabuo at nahulog sa kanya. Kasabay nito, umaatras na si Ye Zuan at patuloy na naglalabas ng mga arrow. Ginawa niya ito hindi dahil gusto niyang gumamit ng pakikidigmang gerilya, kundi dahil gusto niyang bumili ng oras. Kahit na mayroon siyang 100 flower bloodline para mabilis na mabawi ang kanyang celestial chi, tiyak na mas mabilis siya kaysa kay Tang Yaoguang. Sa makatuwid, hindi niya magagamit ang arrow rain technique para talunin si Tang Yaoguang. Ang layunin niya sa pagbili ng oras ay ilihis ang ilan sa kanyang atensyon para maghanap ng cultivation technique sa devouring system na magpapahintulot sa kanya na makipaglaban sa isang origin core realm cultivator. Dahil gusto niyang ipahiya ang Tang Dynasty, hindi niya magagamit ang ganoong karumihang paraan para manalo. Kung gusto niyang gawin ito, kailangan niyang gawin ito ng direkta. Gayunpaman, ang mga paraan ng pag-atake ni Ye Zuan ay nakumbinsi ang lahat ng naroroon. Lalong nagulat si Jiang Yu dahil ang martial art na ito ay hindi niya ibinigay kay Ye Zuan. What a powerful martial art! Kahit hindi pa ito umabot sa earth level, malapit na. Saan niya ito natutunan? Jiang Yu ay labis na nagulat. Sa sandaling ito, nagbago ang labanan sa arena. Sumugod na si Tang Yaoguang sa harap ni Ye Zuan. Ginagamit ang kanyang Dan origin para gumamit ng defensive martial art. Agad itong nakita ni Jiang Yu. Kung hindi niya ito gagawin, hindi maaabutan ni Tang Yaoguang si Ye Zuan. Sa sandaling ito, handa na siyang gumawa ng hakbang. Kung ang sitwasyon ay hindi tama, siya ay mabilis na umakyat upang iligtas ang sitwasyon. Gayunpaman, nang sumugod si Tang Yaoguang sa harap ni Ye Zuan, iniligpit na ng huli ang kanyang nakagugulat na baw sa langit. Hindi lamang iyon, ang mga mata ni Ye Zuan ay nagniningning ng isang demonyong liwanag, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas, na parabang siya ay naghihintay ng mahabang panahon. Ngayon lang, nagbigay na ng utos si Tang Tian, kahit mamatay si Tang Yaoguang, kailangan niyang pilayin si Ye Zuan. Sa makatuwid, handa na si Tang Yaoguang na patayin ang kanyang kapwa-miyembro ng sekta. Isinaaktibo niya ang natitirang Dan origin sa kanyang katawan at pinalapot ito sa kanyang palad, pagkatapos ay biglang pinahaba. Earth Level Martial Art, 7 Extinction Palms. Kabanata 202, ginagamit ang Dan Essence para gumamit ng Earth Level Martial Arts. Tingnan natin kung sino ang mas malakas, ikaw o ako. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan.
Nang nasa harapan niya ang palad ni Tang Yaoguang, ang kanyang aura ay agad na tumaas, kasama na ang lakas ng kanyang chi. Earth-level martial arts, exploding acupoints tactics. Bahagyang maririnig ang ilang muffled sound na nagmumula sa katawan ni Ye Zuan. Ito ang tunog ng pagsabog ng acupoints ni Ye Zuan. Ang halagang babayaran para dito ay ang lakas ng kanyang chi ay tataas ng ilang beses. Pumunta ka sa impyerno. Si Ye Zuan ay umungal sa langit, at ang kanyang kanang kamao ay sumabog na parang bulalakaw. Earth-level martial arts, Great Mercy Palm. Bang! Nang magkadikit ang dalawang palad, dalawang magkaibang uri ng enerhiya ang sumabak. Sa isang iglap, umihip ang malakas na hangin sa ring, na nagpabalik ng ilang hakbang sa audience sa ibaba ng ring. Bitik, bitik, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang dalawang malulutong na tunog. Mabilis na umatras ang dalawang tao sa arena. Ang dalawang malulutong na tunog na ito ay ang tunog ng mga buto sa kanilang mga kamay na nabali. Si Tang Yaoguang ay umatras sa takot. Dali-dali niyang naramdaman ang kaliwang kamay niya at nakita niyang baldado na ang kaliwang kamay niya. Ang kanyang balikat ay ang pivot na nagdugtong sa kanyang kaliwang kamay sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang mga meridian sa lugar na ito ay nabasag lahat, at ang kanyang chi ay hindi makadaan sa lahat. Imposible. Ginamit ko si Dan Essence para gumamit ng Earth-level martial arts. Paano niya ito haharangan? Hindi makapaniwala si Tang Yaoguang. Ang kanyang palad ay sapat na upang pumatay ng isang eksperto sa tuktok ng True Darkness Realm. Kahit na pinino ni Ye Zuan ang kanyang katawan, imposibleng harangin niya ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napagtanto niya na ang chi sa katawan ni Ye Zuan ay mas malakas kaysa sa kanya, kahit na siya ay nilinang hanggang sa tuktok. Paano kaya ito? Sa sandaling ito, clap, clap, clap. Biglang, isang serye ng malulutong na tunog ang nahulog sa tainga ni Tang Yaoguang. Itinuon niya ang kanyang mga mata at nakitang sumugod si Ye Zuan sa kanyang harapan nang hindi niya napapansin. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Tang Yaoguang ay kapansin-pansing nagbago, at ang kanyang kanang kamay na nakahawak sa mahabang espada ay biglang naputol. Rip! Ang mahabang espada ay direktang tumaga sa balikat ni Ye Zuan. Kasabay nito, direktang hinampas ng palad ni Ye Zuan ang kanang balikat ni Tang Yaoguang. Bang! Si Tang Yaoguang ay pinalipad. Dalawang Great Mercy Palms, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay winasak ang mga meridian sa magkabilang balikat niya. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang kanyang Dan Essence ay naubos, hindi na siya banta kay Ye Zuan sa laban na ito. Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kaliwang kamay, hinugot ang mahabang espada na nakasabit sa kanyang balikat, at inihagis ito sa lupa. Sa susunod na sandali, umalis si Ye Zuan. Senior Kuya Tang, mamatay ka. Kayuzas, maging. Ngunit sa sandaling ito, Brat, tumigil ka. Isang paputok na sigaw ang biglang umalangaw sa langit. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang figure sa entablado. Ang taong ito ay nakasuot ng damit ng isang elder ng Soaring Sky Mansion at direktang sumugod kay Ye Zuan. Ano? Matanda. O kaya, hindi maganda. Sigaw ni Ye Zuan sa kanyang isipan. Ngunit, hindi tumigil doon ang kaliwang kamay niya. Tumpak niyang hinampas ang dibdib ni Tang Yaoguang, pagkatapos ay isang napakalaking dami ng malalim na enerhiya ang na-injected sa katawan ni Tang Yaoguang, na nagpalipad sa kanya muli. Body, nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ito, namula ang mata ng matanda. Mabilis siyang dumating sa tabi ni Ye Zuan, pagkatapos ay hinampas din niya ang dibdib ni Ye Zuan. Bang! Ang palad ng matanda ay tila mahina, ngunit sa katunayan, ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Agad nitong pinalipad si Ye Zuan. Pakiramdam ni Ye Zuan ay sesabog ang kanyang dibdib, at parang may hilinggan ng karne na tumatakbo sa loob ng kanyang katawan. Ang malalim na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang damaloy ng pabalik-balik, at siya ay nasa sobrang sakit na halos mawalan ng malay. Ang hampas ng palad ng isang Divine Core Warrior ay hindi isang bagay na kakayanin ng sinuman. Masyadong mabilis ang lahat, at si Jiang Yu lang ang nakapag-react dito. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang sumugod. Matapos mapalipad ng matanda si Ye Zuan, tumalikod siya at sinulyapan ang mga sugat ni Tang Yaoguang. Agad na lumitaw sa kanyang puso ang layuning pumatay. Body, papatayin kita.
Ang matanda ay galit na umungol habang siya ay sumugod pasulong. Bago pa mapunta si Yezuan sa lupa, muli niya itong sinampal. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay si Yezuan, na nasa ere, ay hindi niya na-knockout. Napanatili pa rin niya ang bakas ng kamalayan. Sa sobrang kahirapan, nag-condensed siya ng bakas ng malalim na enerhiya at naglabas ng palad upang salubungin ang lantang palad ng matanda. Bang! Bitik! Ang mga buto sa kaliwang kamay ni Yezuan ay nabasag sa impact. Bakas sa mukha ng matanda ang hindi makapaniwala. Ngunit, hindi siya tumigil doon, muli niyang hinampas ang palad niya kay Yezuan. Tumigil ka! Naabutan ni Jiang Yu si Yezuan. Ngunit, hindi siya sapat na mabilis, kaya napapanood lang niya si Yezuan na tinamaan ng pangalawang hampas ng palad ng matanda. Bang! Isa pang pagdagsa ng enerhiya ang bomb-alot sa katawan ni Yezuan, na nagwasak sa lahat ng kanyang panloob na organo. Fuck your cousin. Hindi nahimite si Yezuan sa sakit, nagmura siya sa kanyang isipan. Hindi niya maisip kung bakit siya aatakihin ng isang Divine Core Sect Elder. Pero ngayon, sa wakas na intindihan na niya. Ang matandang ito ay dapat na isang Divine Core Warrior mula sa Great Tang Dynasty, at dahil napilayan niya ang kultibasyon ni Tang Yaoguang, pinagalitan niya ang matandang ito. Ang apat na dinastiya ay nagpigil sa isa't isa, at ang bawat dinastiya ay mayroon lamang isang Divine Core na mandirigma. Si Tang Yaoguang ang henyo na may pinakamataas na pagkakataon na makapasok sa Divine Core Realm sa Great Tang Dynasty, at siya ay napilayan ni Yezuan. Magiging kakaiba kung hindi siya maghiganti kay Yezuan. Nang makita ng matanda na buhay pa si Yezuan, nagulat siya. Hahampasin na sana siya ng isa pang hampas ng palad, ngunit sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Jiang Yu. Noong una, gustong itago ni Jiang Yu ang kanyang tunay na lakas, ngunit hindi niya inaasahan na biglang aatake ang matandang ito kay Yezuan. Ayaw niyang makitang mamatay si Yezuan, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umatake. Bang! Nang magbanggaan ang mga palad ng dalawang Divine Core Warriors, ang shockwaves ay tumawid sa 100 metro ang layo, at pinaalis ang lahat ng mga disipulo na hindi nakareact sa oras. Si Jiang Yu at ang matanda ay parehong umatras ng ilang hakbang. Gulat na tanong ng una, Sect Elder Tang, ano ang ginagawa mo? Napilayan niya ang pangalawang Divine Core Warrior ng Great Tang Dynasty. Sabi ng matanda habang nagngangalit ang mga ngipin. At the same time, nabigla siya. Nang makipagpalitan ng hampas ng palad sa kanya si Jiang Yu ngayon, napagtanto niya na si Jiang Yu ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Alam niya na si Jiang Yu ay isang Divine Core Warrior, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas siya. Kung gayon, Sect Elder Tang, sino ka? Ikaw ba ang lumang dakilang emperador ng dakilang Tang Dynasty, o ikaw ba ay isang elder ng Soaring Heaven Mansion? Tanong ni Jiang. Nagulat ang matanda, sa kanya napagtanto na may masamang mangyayari. Sa katunayan, siya ang Old Great Emperor ng Great Tang Dynasty, ngunit siya ay nasa Soaring Heaven Mansion ngayon, at siya ay isang elder ng Soaring Heaven Mansion. Isang elder ang lumabag sa mga patakaran ng Soaring Heaven Mansion at inatake ang isang alagad na nakikipaglaban sa arena. Dahil dito, malamang na mapatalsik siya sa Soaring Heaven Mansion. I'm sorry for being rude, but this young man is cruel and merciless. Actually pinatay niya ang mga kapwa niya disipulo. Naglilinis lang ako ng kalat. Mabilis na nakahanap ng paliwanag ang matanda sa kanyang sarili. Naglilinis ng kalat. Kang Zon, ipinapatupad mo ba ang batas para sa akin? Panipi, biglang narinig ang isang matandang boses. Pagkatapos noon, isang figure ang bumaba mula sa langit at lumapag sa tabi ni Yezuan. Mabilis niyang pinainom si Yezuan ng tableta at tinulungan si Yezuan na masipsip ito. Pagkatapos noon ay lumingon siya at tumingin sa matanda. Kabanata 203, Song Cheng. Nang makita kung sino iyon, nagdilim ang ekspresyon ng matanda. Hindi niya maintindihan kung bakit pupunta si Song Cheng sa Underworld Palace, at kung bakit nagkataon na nakita niyang sinaktan niya si Yezuan. Ang lalaking biglang nagpakita ay ang Old Great Emperor ng Great Song Dynasty, si Song Cheng, pati na rin ang law enforcing elder ng Soaring Heaven Mansion. Kung ang isang disipulo ng Soaring Heaven Mansion ay nagkamali, ang law enforcement hall ang siyang magpaparusa sa kanya. Gayunpaman, ang matandang ito ay lumampas sa kanyang awtoridad at pinarusahan ang isang disipulo sa ngalan ni Song Cheng.
Ito ay labag sa mga patakaran. Tang Zon, gaano kakalakas loob na baliwalain ang mga patakaran ng sekta at salakayin ang isang disipulo. Jiang Yu, arestuhin siya. Malamig na sigaw ni Song Cheng. Pinandilatan ni Tang Zon si Song Cheng at nagmamadaling sumigaw, "How dare you?" Kahit na nagkamali ang sect chief, may awtoridad pa rin akong arestuhin siya. Tang Zon, sinusubukan mo bang lumaban? Isang hakbang pasulong si Song Cheng at pinakawalan ang kanyang malakas na core energy. Ang malakas na aura ay halos matamba si Ye Zuan. Nang marinig ito, nanginginig sa galit si Tang Zon. Nang makitang hindi tumugon si Tang Zon, sumugod din si Jiang Yu, naghahanda na arestuhin siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang aura ay biglang tumaas. Tinansya niya na mawawalan siya ng posisyon bilang isang sect elder, at ang kanyang cultivation base ay maaaring masira pa, pagkatapos ay mapapatalsik siya sa Soaring Heaven Mansion. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Sa makatuwid, kailangan niyang tumakbo. Bang! Sinampal ni Tang Zon ang balikat ni Jiang Yu ng napakabilis ng kidlat, dahilan para lumipad siya. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at nagsimulang tumakbo palayo. Nang makita ito, agad na sumigaw si Song Cheng, tumakas si Tang Zon dahil sa takot sa parusa. Jiang Yu, sumama ka sa akin at arestuhin siya. Oo. Galit na galit din si Jiang Yu, kaya agad niyang hinabol si Tang Zon. Sa isang iglap, isang mahusay na labanan ang sumiklab, isang mahusay na labanan sa pagitan ng Divine Core Warriors. Malungkot na ekspresyon si Tang Zon. Pagtatanggol niya sa sarili habang tumatakbo. Sa kabutihang palad, mayroon siyang mahusay na kasanayan sa paggalaw, kung hindi, nahuli siya ni Song Cheng at Jiang Yu. Kasabay nito, mabilis na tumakbo si Song Suijing sa tabi ni Ye Zuan at tiningnan ang kanyang mga sugat. Ngunit, nang suriin niya ang kanyang mga sugat, hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat, lahat ng kanyang mga meridian ay sira. Ang lahat ng kanyang mga meridian ay nasira. Kung wala siyang pills o gamot, masisira ang buhay niya. Hindi lamang iyon, ngunit ang katawan ni Ye Zuan ay nasa kaguluhan. Napakalubhan ng kanyang mga sugat na maaari siyang mamatay anumang oras. Ngunit hindi pa nahimite si Ye Zuan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Tulungan mo ako, ang tableta." Napilayan ang magkabilang kamay niya. Sa isang banda, siya ay nasugatan noong siya ay lumaban kay Tang Yaoguang, at sa kabilang banda, siya ay nasugatan noong siya ay lumaban kay Tang Zon. Sa sandaling ito, hindi man lang niya maitaas ang kanyang kamay. Gayunpaman, ginugol niya ang huling ng kanyang devouring points upang ipagpalit sa isang elixir. May luha sa kanyang mga mata si Song Suijing. Matapos mapaalalahanan ni Ye Zuan, napagtanto niyang may itim na tableta sa tabi ng kamay ni Ye Zuan. Ito na ba? Kinuha ni Song Suijing ang elixir at nagtanong. Oo, mahinang sabi ni Ye Zuan. Sa sandaling iyon, nagmamadaling itinapon ni Song Suijing ang tableta sa bibig ni Ye Zuan. Agad naman itong nilunok ng huli. Pansamantalang mapipigilan ng elixir ni Song Cheng ang kanyang mga sugat. Ito ay walang silbi para sa kanyang sirang meridian. Dahil nasira ang kanyang mga meridian, hindi na makaikot ang celestial chi. Hindi man lang niya ito mapino. Buti na lang at nasa tabi niya pa rin si Song Suijing. Mabilis niyang inilipat ang ilang celestial chi upang tulungan siyang pinuhin ito. Ang elixir ay agad na kumalat at damaloy sa katawan ni Ye Zuan. Sa tuwing dumadaloy ito sa kanyang mga sirang meridian, ang ilan sa elixir ay mananatili at magsisilbing tulay upang pansamantalang i-connecta ang kanyang mga meridian. Mula nang masira ang kanyang dantian, hindi na muling naramdaman ni Ye Zuan ang walang laman at walang kapangyarihang pakiramdam na ito. Hindi niya inaasahan na mararanasan niya ulit ito ngayon. Kung ito ay isang ordinaryong tao na ang mga meridian ay nabasag, tiyak na sila ay baldado. Ngunit hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi lamang siya nagkaroon ng divine elixir na ipinagpalit mula sa devouring system, mayroon din siyang mid-level na 100-flower bloodline. Dahil sa ilang oras, maaaring konektado ang kanyang mga meridian. Kamusta ka na? Nag-aalalang tanong ni Song Suijing. Okay lang ako, hindi ako mamamatay, mag-ingat ka. Mabagal na sabi ni Ye Zuan. Ang elixir na ibinigay ni Song Cheng ay medyo maganda. Sa pagdaragdag ng 100-flower bloodline, napigilan na ang kanyang mga sugat at unti-unti na siyang gumagaling. Ta-ta-ta,
Sa sandaling ito, biglang narinig ang tunog ng mga yabag. Lumingon si Song Suijing at nakitang si Tang Tian iyon. Agad na inilabas ni Song Suijing ang kanyang sandata at maingat na. Tiningnan si Tang Tian. Tang Tian, bakit ka nandito? Nang makita ng mga miyembro ng Divine Prefecture Alliance si Tang Tian na naglalakad patungo kay Ye Zuan, mabilis silang sumunod at pinrotektahan si Ye Zuan. Sa sandaling ito, walang kakayahan si Ye Zuan na lumaban. Kung gusto ni Tang Tian na umatake, maaari niyang patayin si Ye Zuan sa isang hit. Ang kasalukuyang ikaw ay hindi katumbas ng oras ko, basura. Malamig na sigaw ni Tang Tian. Nang marinig ito ni Ye Zuan, na nakahandusay sa lupa, hindi niya napigil ang tumawa. Puntahan mo kung ano ang sinasabi ng lolo mo, haha. Panipi, nagdilim ang ekspresyon ni Tang Tian. Hindi niya inaasahan na aatake si Tang Zon sa kritikal na sandaling ito. Gayunpaman, si Tang Zon ay isang Divine Core Warrior, at tiyak na mapilayan niya si Ye Zuan. Gayunpaman, hindi niya alam ang mga patakaran ng Soaring Heaven Mansion. To be exact, hindi niya alam ang rules ng Soaring Heaven Mansion. Sa makatuwid, hindi niya alam kung ano ang kakaharapin ni Tang Zon. Akala niya ay makakatanggap lang ng kaunting parusa si Tang Zon. Ngunit sayang, hindi lamang si Ye Zuan ang nasugatan ni Tang Zon, lumaban pa siya. Siya ay itataboy mula sa Soaring Heaven Mansion, o kahit na baldado. Kung siya ay isang ordinaryong disipulo, si Tang Zon ay aalisin sa kanyang elder na posisyon. Gayunpaman, iba ang kasalukuyang katayuan ni Ye Zuan. Hindi dahil sa natalo niya si Tang Yaoguang, ito ay dahil kay Lin Wenyo. Pagkatapos magsalita ni Tang Tian, malamig siyang umimik. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa arena at hinabol ang tatlo pa. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang niya nilingon si Tang Yaoguang, na nasa arena pa rin. Si Tang Yaoguang ay nasaroon ng loob, ngunit ito ang kanyang kapalaran. Pinalibutan ng iba pang mga disipulo si Ye Zuan, nagbubulungan sa isa't isa. Nakikita nila na si Ye Zuan ay malubhang nasugatan, at ang malalim na enerhiya ay tumutulong mula sa kanyang katawan. Ito ay malinaw na isang palatandaan na ang kanyang mga meridian ay nasira. Gayunpaman, pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali, nagulat sila nang malaman na ang bilis ng paglabas ng malalim na enerhiya ay bumagal ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tumagas na malalim na enerhiya ay talagang sinipsip pabalik. Ano ang nangyayari? Junior Disciple Song, ano ang nangyari sa Senior Disciple na si Ye? Isang disipulo mula sa Divine Prefecture Alliance ang tumingin kay Ye Zuan at hindi maiwasang magtanong. Hindi ko rin alam. Umiling si Song Suijing. Sa sandaling ito, mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Ye Zuan, at ang kanyang paghinga ay napakatatag. Hindi siya mukhang isang taong nasugatan ng husto. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang iminulat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nakahinga ng maluwag. Ye Zuan, kumusta ka na? Nag-aalalang tanong ni Song Suijing. I'm fine, but I can't move for the time being. Higan mo lang ako saglit. Walang pakialam na sagot ni Ye Zuan. Gayunpaman, ngayon lang niya naramdaman na ang kanyang mga meridian ay konektado na. Hanggat nabigyan siya ng kaunting panahon, makakabawi siya sa kanyang orihinal na estado. Gayunpaman, gumamit lang siya ng espesyal na martial art, ang Exploding Body Technique. Ang presyo ng paggamit ng martial art na ito ay upang maging sanhi ng pagbagsak niya ng 3 kaharian sa loob ng kalahating buwan. Ito ay maaaring ituring na isang life-saving martial art. Kung hindi dahil sa Exploding Body Technique, tiyak na hindi mapilayan ni Ye Zuan si Tang Yaoguang. Kapag nakaharap niya si Tang Zon, malamang nasasampalin siya hanggang sa mamatay. Kabanata 204. Why are you so stupid? It's more than enough para talunin ang marami sa kanila. Bakit gusto mo pang hamunin ang isang half-step origin core warrior? Nang makita si Ye Zuan sa bingit ng kamatayan, hindi na ito napigilan ni Song Suijing. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa katawan ni Ye Zuan at nagsimulang umiyak. Walang imak ang mga tao sa paligid. Isang prinsesa ng isang dinastiya ang nakapatong ang ulo sa katawan ng isang lalaki at umiiyak sa publiko. Anong uri ng iskandalo ito? Pero, nakatalikod pa rin sila at nagkunwaring wala silang nakita. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ko ba nabugbog ang Tang Yaoguang na iyon? Kung hindi dahil sa matandang iyon, hindi ako magiging ganito.
Walang magawang sabi ni Yezuan. Gustong-gusto niyang samantalahin ang sitwasyon, ngunit ang lahat ng kanyang mga meridian ay nakakonekta na lamang, at hindi siya makagalaw. Kung hindi mo siya hinamon, hindi ito mangyayari. Itinaas ni Song Swij ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, at halos matuno ang puso ni Yezuan. Hindi iyon magagawa. Kung hindi ako maghihiganti, ito ay palaging magiging isang pabigat sa aking puso, at magiging isang balakid sa aking landas ng paglilinang. Kaya't kailangan kong alisin ito. Casual na gumawa ng dahilan si Yezuan. Anong cultivation? Lumaki siya sa pamamagitan ng paglamon ng mga bagay, at ang paglilinang ay walang kinalaman sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, si Jiang Yu na lumabas para hulihin si Tang Zon ay biglang bumalik. Pero, bumalik siyang mag-isa. Pagbalik niya, agad siyang lumapit kay Yezuan at tiningnan ang kanyang mga sugat. Nataman ka ng 2 hampas ng palad ni Elder Tang Zon, ngunit kaunting pinsala lang ang natamo mo. Takang tanong ni Jiang Yu. Kumain ako ng tabletang Nagel iligtas buhay, kung hindi, malalagay ako sa matinding problema. Ngumisi si Yezuan, pagkatapos ay muling nagtanong, nasaan ang matandang iyon? Sinundan siya ni Elder Song, ngunit hindi ko siya naabutan, kaya bumalik ako. Huwag kang mag-alala, junior brother, tiyak na bibigyan ka ng Soaring Heaven Mansion ng hustisya. Sabi ni Jiang, ang matandang iyon ay ang Old Great Emperor ng Great Tang Dynasty, ang nag-iisang Divine Core Warrior sa Great Tang Dynasty. Talagang tinulungan niya akong ilabas ang puot sa puso ko. Casual na sabi ni Yezuan. Kung maaari, gusto niyang ibalik ang sampal ni Tang Zon gamit ang sarili niyang mga kamay. Sige, ibabalik kita para magpahinga, sabi ni Jiang Yu habang nakahanap ng stretcher at binuhat si Yezuan pabalik sa courtyard. Ngunit nang dumating siya, laking gulat niya nang makitang magulo na ang silid ni Yezuan, at mayroong iskarlata na salita para sa kamatayan, sa dingding. Ang tangtiyan na ito ay talagang suwail. Personal na nilinis ni Jiang Yu ang mga basura sa Yezuan at pagkatapos ay gumawa ng malaking ice cube. Dito, ilagay si Yezuan sa itaas. 1,000-year frost. Gulat na bulalas ni Song Suijing. Oo, makakatulong ito sa pag-recover mo. Kailangan mong magpahinga kahit 1 buwan lang. Tumango si Jiang Yu. Salamat kuya. Humiga si Yezuan sa ice bed at ngumiti. Pakiramdam niya ay hindi masama ang ice bed sa ilalim niya. Ito ay talagang nadagdagan ang kanyang bilis ng pagbawi ng kaunti. Sa tansya niya, hindi niya kakailanganin ang 1 buwan, kakailanganin niya lamang ng 10 araw. Pagkatapos noon, umalis si Jiang Yu. May importante pa siyang gagawin, at iyon ay ang iulat ang pangyayaring ito sa Soaring Heaven Mansion. Para naman kay Song Suijing, nanatili siya para alagaan si Yezuan. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Song Suijing ay wala pang kalahating araw, halos gumaling na ang mga sugat ni Yezuan. Naigagalaw pa niya ang mga braso niya na baldado lang. Paano ito naging posible? Kalahating araw na lang. Namangha si Song Suijing. Sabi ko sayo, isa itong tabletang Nagel iligtas buhay, hindi mabibili. Sabi ni Yezuan na may walang pakialam na tono. Ngunit sa isip niya, labis siyang nabigla. Matapos ang kalahating araw, naramdaman niyang naghilom na ang karamihan sa kanyang mga sugat. Mayroon siyang mid-level na 100-flower bloodline sa kanyang katawan, ang pil na ginugol niya ng 300 milyong DevR points para bilhin, at ang ice bed sa ilalim niya. Ang 3 bagay na ito ay maaaring magpapataas ng bilis ng kanyang paggaling. Gayunpaman, ang may pinakamalaking epekto ay ang medicinal pill na iyon. What a loss! Nakabili ako ng mamahaling tableta at nasayang ang 200 million. Nakaramdam ng pait si Yezuan, ngunit ang sitwasyon ay apurahan at wala siyang oras para isipin iyon. Kaya, ginamit niya ang kanyang natitirang mga puntos sa DevR upang ipagpalit ang pinakamahusay na tableta na kaya niya. Nang makitang makakagalaw na muli si Yezuan, nakahinga si Song Suijing at sinabing, siguro na iwan ng senior na iyon ang tabletang iyon, tama ba? Tama na, tumango si Yezuan. Alam niya na inisip ni Song Suijing na kinuha niya ang tableta kasama ang Earth Rank Body Tempering Technique, kaya hindi siya nagpaliwanag. Maya-maya, nakakagalaw na ulit ang katawan niya. Masyadong milagroso ang Heavenly Fragrance Life Prolonging Pill. Hindi lang nito pinagaling ang mga sugat ko, ngunit inalis din ito ang mga epekto ng explosive technique.
Kailangan ko lang magpahinga ng isang gabi at makakabalik na ako sa aking peak. Nagmamadali itong naramdaman ni Yezuan at nalaman na hindi lang ito ang sorpresa. Sa oras na ito, ang Zuan Qi sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa dati. Kanina pa lang siya nakalusot, pero ngayon nasa limitasyon na niya. Ano ang nangyayari? Epekto kaya ito ng Heavenly Fragrance Life Prolonging Pill? Hindi, imposible iyon. Ang tableta ay hindi kailanman nagkaroon ng nakatagong katangian. Mabilis siyang nag-isip sandali at sa wakas ay iniugnay ang sorpresang ito sa mid-level 100 flower bloodline. Hanggat siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang lakas ay tataas pagkatapos niyang gumaling. Ito ay maaaring ang nakatagong epekto ng mid-level 100 flower bloodline. Haha, malaki talaga ang kinita ko. Hindi ako natalo this time. Si Yezuan ay namangha. Hindi lang siya natalo sa pagkakataong ito, kumita talaga siya ng malaki. Yezuan, ang iyong kaharian, paano ito nakabawi? Hindi naiwasang magtanong ni Song Suijing. Ngayon lang, malinaw niyang naramdaman na ang lahat ng meridian sa katawan ni Yezuan ay nasira at ang kanyang Zuan Qi ay nagsimulang maglaho. Maya-maya, ang kanyang Zuan Qi ay dahan-daang bumalik at ang kanyang mga meridian ay muling nakakonekta. Gayunpaman, sa oras na iyon, naramdaman niya na ang lakas ni Yezuan ay nasa tuktok lamang ng True Energy Realm. Ngayon, gayunpaman, siya ay nakabawi at mas malakas pa kaysa dati. Nako, epekto ng pill na yan. Casual na sumagot muli si Yezuan. Mabuti na lang at mayroon kang ganitong uri ng divine pill. Kung hindi, masisira ang iyong buhay. Naramdaman din ni Song Suijing na hindi ito kapani-paniwala. Sa oras na ito, ang tunog ng mga yabag ay biglang dumating mula sa labas ng patio, na sinundan ng 2 taong naglalakad. Lolo, lumingon si Song Suijing at nakitang si Song Cheng iyon. Agad siyang tumawag. Ang ibang tao ang una sa Earth Roll, si Jiang Yu. Mabilis na pumasok si Song Cheng at nagtanong na may ekspresyon ng hindi makapaniwala, paano ito naging posible? Lahat ng meridian mo ay nasira ni Tang Zon, paano mo? Ayaw pag-usapan ni Yezuan ang paksang ito, kaya agad niyang tinanong, Senyor, nasaan ang matandang iyon? Biglang gumamit ng martial skill ang matandang iyon na lubhang nagpapataas ng kanyang bilis. Hindi ko siya naabutan, at nakatakas siya sa 100,000 mountain range sa labas ng Soaring Heaven Mansion. Walang magawang umiling si Song Cheng at nagpatuloy, ngunit si Jiang Yu ay nagulat na sa Sect Master, at isang grupo ng mga Sect Elder ang lumabas upang hulihin siya. Nakatakas siya. Naduraj ang puso ni Yezuan. Hindi ito magandang senyales. Si Tang Zon ay isang Divine Core Warrior, at magagawa niya ang anumang gusto niya sa Eastern Region. Kung si Yezuan ang target niya, ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib anumang oras. Kabanata 205. Gayunpaman, kinailangan ni Tang Zon na umasa sa kanyang mga binti upang makatakas. Ang mga matatandang lumabas upang hulihin siya ay maaaring sumakay sa Soaring Sky Rocks, kaya dapat nilang mahuli siya. Huwag muna natin pag-usapan to. Okay lang basta okay ka lang. Paano ka naka-recover? Tanong ni Song Cheng. Nagsasanay ako noon sa labas at nagkataon na nakakuha ako ng mana ng isang senior. Nakakuha din ako ng tableta na Nagel iligtas buhay. Kung hindi, baka naging lumpo na ako sa pagkakataong ito at baka mawala pa ang buhay ko, sagot ni Yezuan. Sa kanyang opinyon, kahit na mahuli si Tang Zon, hindi siya mapaparusahan ng masyadong mabigat dahil naka-recover na siya. Sa makatuwid, kinailangan niyang dagdagan ang krimen ni Tang Zon upang hindi niya madala ang mga kahihinatnan. Nakonekto mo ang iyong mga meridian sa napakaikling panahon at halos gumaling na ang iyong mga sugat. Tila ang pill na ito ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, huwag mag-alala. Siguradong patay na si Tang Zon sa pagkakataong ito. Kahit papaano ay mapilayan ang kanyang paglilinang, sabi ni Song Cheng. At least, nagulat si Yezuan. Si Tang Zon ay isang elder. Paano siya napilayan ng ganoon lang? Sa sandaling ito, bigla siyang nakaisip ng posibilidad. Senyor, dati, tanong ni Yezuan. Gayunpaman, bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Song Cheng, tanungin muna kita. Paano mo nalaman ang pangalang iyon? Pareho silang may iniisip. Nang marinig ito, direktang sumagot si Yezuan, nabanggit sa isang liham na iniwan ng aking ama.
Hiniling niya sa akin na pumunta sa Soaring Sky Mansion upang hanapin siya. Ama, tumigil sandali si Song Cheng. Then, biglang nanlaki yung mata niya at nagtanong, "What's your father's name?" Ye Chong. Si Ye Zuan ay sumagot ng likas. Ano? Nagulat silang dalawa. Ang isa sa kanila ay si Song Cheng, at ang isa ay si Jiang Yu. Ye Chong. Hindi ba siya ang super genius na nanalo ng unang pwesto sa Heavenly Mansion mahigit 10 taon na ang nakakaraan? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Yu. Ang sobrang galing na ito ay ang ama ni Ye Zuan. Ye rin ang apelyido mo. Hindi ko inaasahan na anak ka pala niya. Sabi ni Song Cheng na may gulat na ekspresyon. Itinuring na karaniwan ang apelyidong Ye. Mayroong 12-dosenang mga disipulo sa Soaring Sky Mansion na may ganitong apelyido. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kamag-anak si Ye Zuan kay Ye Chong. Hindi rin ito inaasahan ni Ye Zuan. Akala niya ay kakilala lang ni Ye Chong ang mga elder ng Soaring Sky Mansion. Hindi niya inaasahan na si Ye Chong ay isa ring disipulo ng Soaring Sky Mansion. Nasaan si Ye Chong ngayon? Patuloy na tanong ni Song Cheng. Hindi rin ako sigurado. Ang aking ama ay umalis sa bahay sa loob ng maraming taon, at nalagpasan niya ang tanikala ng Divine Core Realm. Nag-iwan siya ng sulat para pumunta ako sa Soaring Firmament Manor para maghanap ng tao, matapat na sagot ni Ye Zuan. Ano? Pagkasabi pa lang niya nito ay gulat na gulat ang 3 tao sa kwarto. Nalampasan na niya ang Divine Core Realm, talagang nakalusot na siya sa ika-4 na level ng Divine Soul Realm. Ibinuka ni Song Cheng ang kanyang bibig. Isa siyang Divine Core Warrior, paanong hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito? Ang Divine Core Realm ay nahahati sa 3 pangunahing realm, Mortal Core, Earth Core, at Heavenly Core. Ang 3 kaharian na ito ay higit pang hinati sa Initial Core, at Advanced Core. Sa madaling salita, mayroong kabuuang 9 na yugto sa Divine Core Realm. Bagamat mayroon lamang 9 na yugto sa pagitan ng True Spirit Realm at sa rurok ng True Profound Realm, ang kahirapan sa paglampas sa 9 na yugto na ito sa Divine Core Realm ay hindi bababa sa 100 beses na mas malaki. Si Song Cheng ay nasa Mortal Core Realm lamang, at sinasabing ang Soaring Sky Mansion Sect Chief ay nasa Earth Core Realm lamang. Para sa ama ni Ye Zuan, si Ye Chong, talagang nalagpasan na niya ang tanikala ng Heavenly Core Realm matagal na ang nakalipas. Nasira niya ang kanyang core at nabuo ang kanyang soul, naging isang napakalakas na mandirigma na nakalusot sa ika-4 na antas ng Divine Soul Realm. 4th level of the Divine Soul Realm. So ito ang realm after the Divine Core Realm. It sounds so awesome. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Ye Zuan, sigurado ka bang nalampasan na ng iyong ama ang Divine Core Realm? Hindi makapaniwalang tanong ni Song Cheng. Oo, ang liham na ito ay isinulat niya 8 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, nakalusot na siya sa Divine Core Realm. Tumango si Ye Zuan. Nilunok ni Song Cheng ang kanyang laway at bamulong, 8 taon na ang nakalipas. Nasa ika-4 na antas na siya ng Divine Soul Realm, at ngayon. Hindi na siya naglakas loob na isipin iyon. Sina Song Suijing at Jiang Ikaw ay napuno ng paghanga. Alam nila na si Ye Zuan ay nagmula sa isang mababang ranggo na imperyo, ngunit hindi nila inaasahan na ang isang henyo na mas malakas pa sa Sect Chief ng Soaring Heaven Mansion ay lilito sa mababang ranggo na imperyo. Ang pinakamahalaga, ang henyong ito ay ang ama ni Ye Zuan. Senyor, itong si Lin Wenyu ay. Nagtataka na tanong ni Ye Zuan. Lin Wenyu? Hindi, dapat siyang tawaging Lin Si ngayon. Anak siya ng Sect Chief, ang dakilang elder ng Soaring Heaven Mansion, sagot ni Song Cheng. Anak ni Sect Chief, si Ye Zuan at ang dalawa pa ay natulala. Wala akong pakialam na sabihin ito sa iyo, siya ang junior apprentice na kapatid ng iyong ama, at nagustuhan niya ang iyong ama. Gayunpaman, ang iyong ama. Itinuring niya lamang siya bilang kanyang nakababatang kapatid na babae, at pagkatapos na lisanin ng iyong ama ang Soaring Heaven Mansion, pumasok siya sa liblib na paglilinang, at hindi pa siya lumalabas. Bumantong hininga si Song Cheng at sinabi, si Ye Zuan at ang dalawa pa ay hindi nakaimik. Hindi nila akalain na may mangyayaring ganito noon. Tinanong pa ako ni Itay na hanapin siya. Paano kung patayin niya ako? Nang inig si Ye Zuan. Gayunpaman, maaaring alam ni Lin Wenyu kung saan nagpunta si Ye Chong.
Senyor, pwede ko ba siyang makita? Tanong ni Yezuan. Hindi ako sigurado. Mahigit 10 taon na siyang nag-iisa, at kahit ang sect chief ay ilang beses pa lang siyang nakita. Ewan ko sa'yo, hindi rin sigurado si Song Cheng. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay anak ni Ye Chong. Gayunpaman, pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, gayunpaman, ang sect chief at ang iyong ama ay nagkaroon ng ilang mga alitan, kaya hindi ka pinayagan ng sect chief na makita ang Great Elder. Mga salungatan, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Mukhang nasa malaking problema siya. Gayunpaman, sinabi rin ng sect chief na kung makapasok ka sa top 10 nanograms heaven roll, baka hayaan kanyang makita ang Great Elder, dagdag ni Song Cheng. Ang nangungunang 10 ng heaven roll, napabuntong hininga si Yezuan. Hindi pa siya nakakapasok sa top 10 nanograms earth roll. Senyor, ako ay kasalukuyang disipulo ng Underworld Palace, paano ako makakapasok sa Heavenly Palace? Tanong ni Yezuan. Hanggat makapasok ka sa top 5 nanograms earth roll, kwalipikado kang hamunin ang mga nasa heaven roll. Isa pa, 100 tao lang ang nasa heaven roll. Paliwanag ni Jiang Yu. Nag-isip sandali si Yezuan. Kasalukuyan siyang nasa top 20 ng earth roll, at kung magsusumikap siya, magagawa niyang makapasok sa half-step origin core realm at makapasok sa top 10. Bagamat 100 tao lang ang nasa heaven roll, hindi lahat sila ay nasa half-step origin core realm. Sa makatuwid, hindi mahirap pumasok sa heaven roll. Ang mahirap na bahagi ay ang pagpasok sa nangungunang 5 ng heaven roll. Tinansya niya na ang nangungunang 5 ng heaven roll ay pawang mga superhenyo sa divine core realm. Sa makatuwid, ito ay medyo mahirap pa rin. Yezuan, sa tingin ko ay nakinabang ka na sa iyong kasawian sa pagkakataong ito. Ang iyong enerhiya sa Zuan ay umabot na sa pinakamataas nito. Narito, mayroon akong ilang mga kasanayan sa paglilinang ng ranggo ng Earth, maaari mo munang sanayin ang mga ito. Bibigyan kita ng higit pa mamaya. Naglabas si Jiang Yu ng ilang mga libro ng kasanayan. Inilagay ni Yezuan ang mga ito, pagkatapos ay sinabi niya, Senior Disciple, mangyaring tulungan akong makakuha ng higit pang mga materyales para sa aking forging. Ano, hindi ka pa ganap na nakaka-recover mula sa iyong mga pinsala, at gusto mong magpanday? Gulat na sigaw ni Jiang Yu. Ayos lang, magpapahinga ako ng isang gabi, at babalik ako sa aking pit bukas. At saka, kapos talaga ako sa pera ngayon, matapat na sagot ni Yezuan. Kabanata 206, naabot na ni Yezuan ang rurok ng True Mystic Realm at malapit nang makapasok sa half-step Origin Core Realm. Gayunpaman, wala siyang anumang bagay sa kanyang devouring space, kaya hindi sapat para sa kanya na makapasok sa half-step Origin Core Realm. Sa makatuwid, kailangan niya ng pera. Sige, marami na akong na-order na materyales. Dapat sapat na para sa iyo. Umalis si Jiang Yu pagkatapos sabihin iyon, ayaw na abalahin ang pahinga ni Yezuan. Sige, hindi na kita iistorbahin. Tandaan mo ang sinabi ko kanina. Kung gusto mong makilala ang Great Elder, dapat nasa top 5 ka man lang ng heaven list. Para kay Tang Zon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Hindi siya makakatakas. Panipi. Umalis si Song Cheng pagkatapos sabihin iyon, si Yezuan at Song Suijing lang ang naiwan sa silid. Kung gayon ay aalis na rin ako. Magpahinga ka ng mabuti. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, sabi ni Song Suijing. Tatawagan kita kung may kailangan ako. Lumiwanag ang mga mata ni Yezuan matapos marinig iyon, at tumanggo siya. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, si Yezuan ay naka-recover na rin sa kanyang pick. Maging siya ay nagulat sa bilis ng kanyang paggaling. Kinaumagahan, hinanap niya si Jiang Yu. Yezuan, nakabawi ka na. Panipi. Nang makita ni Jiang Yu si Yezuan, nagulat siya dahil hindi na iba ang hitsura ni Yezuan sa dati. Sa halip, mas malakas ang kanyang aura kaysa kanina. Oo, naka-recover na ako. Tumanggo si Yezuan at sinabing, Senior Brother, ilang materyales ang mayroon ka para sa high-grade spiritual artifacts. 100. Sapat na ba yun? Jiang Yu ngumisi. 100. 100. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Ngayon, ang isang high-grade na spiritual artifact ay nagkakahalaga lamang sa kanya ng 5 milyong devouring points,
ngunit maaari niya itong ibenta ng 1,500 mid-grade na kristal. Ang 100 sa mga ito ay magiging 150,000 mid-grade na kristal, na sapat na para makapasok siya sa half-step origin core realm. Not bad. It should be enough for you to use for half a year. Tumango si Jiang Yu. Dati, wala masyadong high-grade na spiritual artifact na panday, kaya walang masyadong materyales. Gayunpaman, nagpunta na siya sa ibang mga lugar upang makakuha ng mas maraming materyales. Haha, Senior Kuya, kukuha ako ng mga ito para sa iyo sa loob ng 3 araw. Tumawa si Ye Zuan. 3 araw. Mukhang hindi ka pa fully recovered. Natigilan sandali si Jiang Yu. Dati, nagbebenta si Ye Zuan ng high-grade spirit artifact kada 2 araw. Ngayon, 3 araw na. Halata namang nag-regress sila. Hindi sinubukan ni Ye Zuan na ipagtanggol ang sarili. Senior Kuya, ibigay mo lang lahat ng materyales. Oh, okay. Bahagyang tumango si Jiang Yu at inilabas ang lahat ng mga materyales na kanyang nakolekta. Inilagay ni Ye Zuan ang lahat sa kanyang devouring space. Papasok pa lang siya sa smithing room ay may naisip siyang isa pang problema. Wala na siyang puntos na malalamon. Ito, Senior Brother, maaari mo ba akong bigyan ng mga kristal ng maaga? Mahinang tanong ni Ye Zuan. Magkano ang gusto mo? Tak-ang tanong ni Jiang Yu. 50,000 mid-grade na kristal. Sabi ni Ye Zuan. 50,000. Nagulat din si Jiang Yu, ngunit hindi siya nagtanong. Hindi ordinaryo ang katayuan ni Ye Zuan, kaya kinuha lang niya ang kristal. Maraming salamat, Senior Kuya. Kinuha ni Ye Zuan ang mga kristal at naglakad papunta sa smithing room. Makalipas ang 3 araw, lumabas siya ng kuweba. Nakaupo pa rin si Jiang Yu sa weapon hall. Nang makita niyang lumabas si Ye Zuan, nagulat siyang sinabi, "Oh, Ye Zuan, nakagawa ka ba ng naglalagablab na espada?" Walang sinabi si Ye Zuan. Naglabas siya ng 2 malalaking kahon mula sa kanyang devouring space. Medyo nagulat si Jiang Yu nang buksan niya ito para tingnan. Nalaman niyang may mga tumpok ng mga treasured sword na tahimik na nakahiga sa loob, at lahat ng mga ito ay mga high-grade spirit artifact, raging flame swords. Ano? Napakaraming. Jiang Yu ay nabigla. Senior Brother, lahat ng 100 blazing swords ay kumpleto na. Mabagal na sabi ni Ye Zuan. His. Si Jiang Yu ay sumipsip ng malamig na hangin nang marinig niya ito. Nagpapeke siya ng 100 high-grade spirit artifact sa loob ng 3 araw. Paano naging posible iyon? Tumalon si Jiang Yu mula sa recliner at tiningnan sila. Nalaman niya na ang nagliliyab na mga espada na ito ay katulad ng dati. Walang mga bahid. Junior Brother Ye, ikaw. Nagulat si Jiang Yu kaya hindi siya makapagsalita. Senior Brother, it was a blessing in disguise. Hindi lang ako nakalusot sa half-step origin core realm, pero bumuti din ang forging skills ko, nakangiting sabi ni Ye Zuan. Nag-improve, di ba medyo sobra na? Nanlaki ang mata ni Jiang Yu. Ang pagpasok sa kalahating hakbang na origin core realm sa loob ng 3 araw ay hindi ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay napik niya ang 100 high-grade spirit artifact sa loob ng 3 araw. Grabe ang bilis nun. O sige, Kuya, kung maaari, pwede mo ba akong tulungang kumuha ng ibang materyales? Biglang sabi ni Ye Zuan. Anong gusto mo? Tanong ni Jiang Yu. Black iron essence, black wind sand, sabi ni Ye Zuan ng higit sa 10 materyales ng sabay-sabay. Jiang, nakinig ka. Pagkatapos noon, napabulalas siya sa pagkabigla. Ito ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga sandata na pang-4th grade. Don't tell me you. Oo, bumuti ang aking mga kasanayan sa pagpapanday, kaya gusto kong subukan, nakangiting sabi ni Ye Zuan. Saglit na nag-alinlangan si Jiang Yu. Pagkatapos ay tumango siya, sige, pupunta ako at kukuha. Pagkatapos nito, kumuha siya ng 100,000 mid-grade na kristal na bato. Ito ang reward para sa 100 blazing swords ni Ye Zuan. Dahil hinulaan niya na magkakaroon ng 50,000 mid-grade na kristal na bato, 100,000 na lang ang natitira sa kanya. Pagkatapos nito, umalis si Ye Zuan. Sa nakalipas na 3 araw, sa tulong ng 50,000 mid-grade na mga kristal na bato, nakapasok siya sa kalahating hakbang na origin core realm. Higit pa rito, hindi niya kailangan ng anumang mga diskarte.
Sa pagtatanim ng Earth Grade dahil hindi niya kailangan ng anumang mga paghihigpit. Ito ang pakinabang ng sistemang lumalamon. Sa 100,000 mid-grade na mga kristal na bato, mayroon na siyang 1.5 bilyong devouring points, na higit pa sa sapat para sa kanyang gastusin. Gayunpaman, para makapasok sa Divine Core Realm mula sa Half-Step Origin Core Realm, kakailanganin niya ng mas maraming cultivation resources. Kung walang 1,000,000 mid-grade na mga kristal na bato, ito ay magiging imposible. Ngunit iyon ay para sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, may iba pa siyang gagawin. Ang nangungunang 10 ng Earthboard. Gayunpaman, pagkaalis niya, isang figure ang lumapit sa kanya. Senior, magalang na bati ni Yezuan. Yezuan, gumaling ka na talaga. Nagulat si Song Cheng, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Sinabi niya, ang dahilan kung bakit ako narito ay dahil may sasabihin ako sa iyo. Nakatakas si Tang Zon. Ano? Nagulat si Yezuan. Hindi ba't sinabi nila na isang makapangyarihang mandirigma ang sumakay sa soaring skyrock para hulihin si Tang Zon? Paano siya nakatakas? Si Tang Zon ay nakatakas. Hindi lamang iyon, si Tang Tian ay nawala rin. Ang Great Tang Alliance ay bumagsak. Sabi ni Song Cheng. Ito. Tumigil sandali si Yezuan. Dahan-dahang sinabi ni Song Cheng, mag-ingat ka sa mga araw na ito. Mag-iingat ako. Naiintindihan ni Yezuan. Siya ay tinarget ng isang Divine Core Warrior, at kung hindi siya mag-iingat, maaaring mamatay siya nang hindi alam kung bakit. Dahil naka-recover ka na, magsikap ka pa. Kahit na nakalusot ka na sa Half-Step Origin Core Realm, huwag kang magpapabaya. Subukan mong makapasok sa Divine Core Realm sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Song Cheng at umalis. Siya ay isang Divine Core Warrior, at kahit na sinubukan ni Yezuan ang kanyang makakaya na itago ang kanyang cultivation, hindi pa rin niya ito maitatago sa kanya. Pero, hindi naman siya masyadong nagulat. Pagkatapos ng lahat, kasama ang isang Divine Realm freak tulad ni Yechong sa paligid, si Yezuan, isang 16 na taong gulang na Half-Step Origin Core Warrior, ay wala. Kabanata 207. Pagkaalis ni Song Cheng, hindi agad nakabalik si Yezuan. Sa halip, pumunta siya sa ibang lugar sa Underworld Manor. Ang Alchemy Hall. Ang Alchemy Hall sa Underworld Manor ay nagkataong binuksan ng mga tao ng Divine Prefecture Alliance. Sa pagkakataong ito, direktang bumili si Yezuan ng maraming materyales. Ang mga materyales para sa forging ay medyo maliit. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, direkta niyang pinino ang 100 blazing swords. Kaya naman, natatakot siya na maghintay siya ng ilang sandali para makuha ang mga materyales. Ngayon, kailangan niya ng malaking halaga ng mga kristal na bato. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, nais niyang pinuhin ang mga table tasks. Bukod dito, gusto niyang pinuhin ang isang napaka-espesyal na uri ng tableta. Liuyuan Peel. Ang Liuyuan Peel na ito ay maaaring magbigay daan sa isang martial artist na direktang i-condense ang inner core. Hindi na kailangan ng isa na linangin ang mga teknik sa paglilinang sa antas ng daigdig upang mapawi ang inner core. Kung ang ganitong uri ng tableta ay na-promote, ito ay tiyak na kapus. Sa kasamaang palad, ang formula ng tableta ng Liuyuan Peel na ito ay sobrang mahal. Gumastos si Yezuan ng kabuuang 800 milyong DevR points. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang 100 milyong DevR points na natitira at 10,000 mid-grade na kristal na bato upang bilhin ang mga materyales. Ang mga materyales para sa Liuyuan Peel ay napakabihirang. Ang Alchemy Hall ay naghanda lamang ng 2 hanay ng mga materyales. Bukod dito, nagkakahalaga rin siya ng 10,000 mid-grade na kristal na bato. Pagkatapos makakuha ng 2 set ng mga materyales, direktang ipinagpalat ni Yezuan ang formula ng tableta. Pagkatapos, gumastos siya ng isa pang 100 milyong DevR points para pinuhin ang 2 Liuyuan Peels. Damn, I don't even have a single cent on me. I'm so poor. Walang magawang sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, naglakad siya sa direksyon ng Weapon Hall. Pagdating niya sa Weapon Hall, nagkataon na nakita ni Yezuan si Jiang Yu sa pasukan. Yezuan, bakit ka bumalik? May naiwan ka ba sa forging room? Tak ang tanong ni Jiang Yu. Senior kuya, may pag-uusapan ako sa iyo, sabi ni Yezuan. Oh, ano ito?
Jiang Yu patuloy na nagtanong. Hindi nag-aksaya ng oras si Ye Zuan. Direkta niyang inilabas ang 2 Liu Yuan pills at sinabing, Senior brother, ito ang 2 pill na pinino ko dati. Tingnan mo. Ano, Junior kuya, marunong ka mag-refine ng pills. Bulalas ni Jiang Yu habang iniinom niya ang pill at sinusuri ito. Anong kasaganaan ng espiritual na enerhiya? Anong uri ng tableta ito? Ano ang epekto nito? Liu Yuan Dan. Pagkatapos itong pinuhin, ang nakapagpapagaling na enerhiya ay bubuo ng Dan Essence. Gayunpaman, maaari lamang itong gamitin ng mga nasa tuktok ng True Profound Realm, simpleng paliwanag ni Ye Zuan. Boom! Ang mga salitang ito ay tumama sa ulo ni Jiang Yu na parang kidlat mula sa siyam na langit. Napatulala siya sa kidlat. Sigurado ka ba? Jiang Yu ay may hitsura ng hindi makapaniwala. Oo, kuya, makakahanap ka ng susubok nito. Tumango si Ye Zuan. Jiang Yu ay medyo nalilito pa rin. Wala pa siyang narinig na ganoong tableta, ngunit nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Ye Zuan, pinili niyang paniwalaan siya. Kung tutusin, isa ng himala na nakagawa si Ye Zuan ng 100 matataas na kagamitang espiritual sa loob ng 3 araw. Sige, sumama ka sa akin. Tumango si Jiang Yu. Pagkatapos, sumunod si Ye Zuan sa likod ni Jiang Yu at tumungo sa isang direksyon. Nagulat si Ye Zuan, dahil ang landas na ito ay hindi patungo sa Profound Department Palace, o sa Yellow Department Palace. Ibig sabihin, papunta sila sa Heavenly Palace. Ang Heavenly Palace ay ang core ng Soaring Heaven Palace, at hindi ito isang lugar na maaaring pasukin ng sinuman. Parehong lalaki ang naglalakbay sa hindi kapani-pani walang bilis. Matapos makapasok si Ye Zuan sa Half-Step Origin Core Realm, ang kanyang bilis ay tumaas ng husto, at nagulat ito kay Jiang Yu. May pakiramdam si Jiang Yu na kung makapasok si Ye Zuan sa Divine Core Realm, marahil kahit si Jiang Yu ay hindi magiging katapat ni Ye Zuan. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay nakakita si Ye Zuan ng hindi pangkaraniwang lugar. Isa itong bulubundukin na sakop ng isang pormasayon. May napakalaking energy gathering formation sa ilalim ng Heavenly Palace. Ito ay itinayo ng mga ninuno ng Soaring Heaven Palace. Pagkatapos noon, ilang makapangyarihang tao ang gumawa ng Sealing Formation, na ikinakandado ang lahat ng enerhiya sa loob ng Heavenly Palace, para maipasa ito sa susunod na henerasyon. Ipinaliwanag ni Jiang Yu kay Ye Zuan. Upang makabuo ng napakalaking energy gathering formation, sigurado akong isa siyang pambihirang mandirigma. At saka, sigurado akong ang pormasayon na ito ay kumukonsumo ng astronomical na dami ng mga kristal na bato araw-araw. Napabuntong hininga si Ye Zuan. Ang pormasayon na ginawa niya para sa iba ay nangangailangan ng 2 mid-grade na kristal na bato araw-araw. Gayunpaman, ang Heavenly Palace ay isang napakalaking lugar, at ang dami ng mga kristal na bato na natupok nito araw-araw ay kinakalkula sa mga tuntunin ng mataas na uri ng mga kristal na bato. Hindi ko alam ang tungkol doon, ngunit alam ko na ito ay napakalaki. O tama, kailangan kong hanapin ang Vice Alliance Chief ng Divine Prefecture Alliance. Sabi ni Jiang, Vice Alliance Chief. Nagulat si Ye Zuan. Ang Vice Alliance Chief ng Divine Prefecture Alliance. Ibig sabihin, isa siyang Divine Core Warrior. Sa pag-iisip tungkol dito, biglang nakaramdam ng matinding pressure si Ye Zuan. Ang Palasyo ng Langit ay isang lugar kung saan nagtitipon ang lahat ng mga henyo. Kahit na ang kanyang talento ay hindi mas mahina kaysa sa iba, siya ay bata pa, kaya maaari lamang siyang magtrabaho ng mas mahirap. Pareho silang nagsimulang tumakbo ng buong bilis. Pumasok sila sa Heavenly Palace. Kung ikukumpara sa iba pang 3 palasyo, ang Heavenly Palace ay medyo mas maliit. Gayunpaman, mayroong higit sa 100 katao ang naninirahan dito. Bukod sa 100 henyo sa Heavenly Rangkang, mayroon ding mga bagong recruit na henyo na naninirahan dito. Napakalakas ng natural na enerhiya ng Yuan. Ito ay 3 beses na mas sagana kaysa sa aking patio. Napakasayang manirahan dito. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Bagamat hindi siya umasa sa natural na enerhiya ng Yuan upang linangin, pagkatapos makapasok sa Heavenly Palace, nakadama siya ng kalmado at kasiyahan. Senior Disciple, dahil isa ka ng Divine Core Warrior, bakit hindi ka pumasok sa Heavenly Palace? Tanong ni Ye Zuan habang sumusunod sa likod ni Jiang Yu. Nang marinig ito,
Si Jiang Yu ay nagpakawala ng isang walang pakialam na tawa, hehe, bagaman ako ay isang divine core na mandirigma. Nabuo ko lamang ang aking core noong ako ay 25 taong gulang, at pagkatapos ay sumanib ako sa isang profound beast's inner core. Hindi ko akalain na makakalusot ako sa Earth Core realm sa aking buhay. Kaya't nagpasya akong ihinto ang cultivating ng divine at tumulong ako sa divine cultivating mga usapin. Ngunit senior disciple, ang makapasok sa divine core realm ay isa ng kamanghamanghang gawa, sabi ni Yezuan. Kamanghamangha, ang mga senior disciples na iyon sa Heavenly Palace ay ang tunay na kamanghamangha. Halimbawa, ang ating Alliance Chief ay nakalusot sa Earth Core realm matagal na ang nakalipas, at ang Sect Chief ay nangako na sa loob ng ilang taon, ang ating Alliance Chief ay papalit bilang Sect Chief. Nakangiting sabi ni Jiang Yu, "Oh tama, ang ating Alliance Chief ay unang nireranggo sa Heavenly Rankang, ngunit bumalik siya sa Central Province noong nakaraang taon at hindi pa bumabalik. Nakarank muna sa Heavenly Rankang, Earth Core Realm." Hindi nakaimik si Yezuan. Nahulaan niya na ang Alyansa Chief ay hindi ordinaryong tao, at ngayon, pagkatapos marinig ito, siya ay kumbinsido. Ang palasyo ng langit ay mahigpit na binantayan, at maliban kung ang isang tao mula sa iba pang 3 palasyo ay may mahalagang gagawin, walang sinuman ang pinayagang pumasok. Ngunit, sa pangunguna ni Jiang Yu, dumiretso si Yezuan sa lugar kung saan nakatira ang mga disipulo ng palasyo ng langit. Sa pagtingin sa desyerto at walang buhay na kalye, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung bakit ayaw pumasok ni Song Suijing sa Heavenly Palace. Ang lahat ng mga disipulo ng Palasyo ng Langit ay nasa liblib na paglilinang, at walang tao sa kalye. Karamihan sa mga tao sa Heavenly Palace ay mula sa Divine Continent Alliance, at iilan lamang sa kanila ang hindi kaakibat na mga cultivator. Kung gusto ni Song Suijing na pumasok sa Heavenly Palace, kailangan niyang kausapin si Adjudicator Song. Hindi alam, sinundan ni Yezuan si Jiang Yu at nakarating sa harap ng isang ordinaryong mansyon. "Halika, sabay na tayong pumasok." Dinala ni Jiang Yu si Yezuan sa mansyon, ngunit walang tao sa looban. "Kuya, nasa loob ka ba?" Sigaw ni Jiang Yu sa isang kwarto. Inilabas ni Yezuan ang kanyang sonic wave para mag-imbestiga, at nalaman niyang may tao talaga sa kwarto. Kabanata 208. Gayunpaman, ang paraan ng pakikipag-usap ni Jiang Yu sa kanya ay nabigla kay Yezuan. "Kuya," hindi nagtagal, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang binata na mukhang iskolar. "Pangalawa kuya, bakit ka nandito?" Dahan-daang lumakad ang binata at sumulyap kay Yezuan. "Kuya, may pag-uusapan ako sa iyo." Ito si Yezuan, nakakapasok lang sa Divine Prefecture Alliance. Ipinakilala siya ni Jiang Yu kay Yezuan, "Ito ang aking kuya, si Jiang Liu, na pumapangalawa sa Earth Rankang, at ang Deputy Alliance Chief ng Divine Prefecture Alliance." Pagbati, Deputy Alliance Chief. Magalang na bati ni Yezuan. Muling tumingin si Jiang Liu kay Yezuan at sinabing, "Mayroon kang magandang talento, bakit nasa Underworld Palace ka pa?" Magpo-promote siya after a while. Sagot ni Jiang Yu. Sa kalahating hakbang na origin core na lakas ni Yezuan, tiyak na makakalaban niya ang kanyang paraan sa Heavenly Abode. Pagkatapos ng lahat, marami pa ring pick na true profound realm warriors sa Heavenly Abode. "O pangalawa kuya, bakit mo ako hinahanap?" Tumango si Jiang Liu at nagtanong. Sinabi ni Jiang Yu, si Yezuan ay isang spirit tool blacksmith, at siya ay isang high-grade spirit tool blacksmith. Ilang araw na ang nakakaraan, gumawa siya ng 100 high-grade spirit tools, kaya naisip ko. "Ano?" Ilang araw na ang nakalipas, napik niya ang 100 high-grade spirit tools. Nag-ambala si Jiang Liu. "Tama, 100 high-grade spirit tools sa loob ng 3 araw. Ang dahilan kung bakit ako narito ay upang makakuha ng ilang mga forging na materyales, kabilang ang mga earth grade." Pagkatapos sabihin iyon, naglabas si Jiang Yu ng 2 malalaking kahon. Binuksan ni Jiang Liu ang mga kahon, at sigurado, mayroong 100 espada. Laking gulat niya, earth-grade forging materials, kaya niyang mag-forge ng earth-grade weapons. Ang earth-grade weapons ay tinawag na earth-grade weapons, at iba ang mga ito sa spirit tools. Kahit 100 high-grade spirit tools ay hindi maihahambing sa isang low-grade earth-grade weapon.
Kahit sina Jiang Yu at Jiang Liu, na parehong Divine Core Warrior, ay walang Earth Grade weapon. Sinabi ni Yezuan na gusto niyang subukan, kaya nga narito ako para tanungin si Kuya kung mayroon kang anumang material sa Earth Grade, sabi ni Jiang Yu. Ito, tumigil sandali si Jiang Liu, wala ako, ngunit maaari kong hilingin sa aking Panginoon ang ilan. Maghintay kayo dito, babalik ako kaagad. Panipi, Kuya, teka, may isa pa. Dali-dali siyang pinigilan ni Jiang Yu at naglabas ng 2 Liu Yuan elixir mula sa kanyang interspatial ring. Kuya, 2 Liu Yuan elixir ito. Pagkatapos kunin sila ng isang martial artist sa tuktok ng True Darkness Realm, maaari niyang direktang i-condense ang elixir essence. Ano? Muling nagulat si Jiang Lu. Ang isang solong tableta ay maaaring gawin ito. Ang isang tao sa tuktok ng True Profound Realm ay nagawang i-condense ang Jindan Essence. Napakahimala ba noon? Kung ang medicinal pill na ito ay talagang napakahimala, kung gayon ang aking Divine Prefecture Alliance, hindi, ang kabuuang lakas ng aking Soaring Heaven Mansion ay tataas ng ilang antas. Sabi ni Jiang Lu habang nakadilat ang mga mata. Tama, ang Soaring Heaven Mansion ay may ilang daang peak na True Profound Warriors. Kung kaya nating ay mas produce ang pill na ito, ang Soaring Heaven Mansion ay makakapag-produce ng marami pang Divine Core Warrior, at tiyak na masusupol natin ang lahat ng sekta sa iba pang 3 rehiyon. Tumango si Jiang Yu, hindi pa rin makapaniwala si Jiang Liu habang nagtanong, saan mo nakuha itong Liu Yuan Dan? Nasa harap mo lang, ginawa ni Yezuan. Nakangiting sabi ni Jiang Yu. Ano, napabuntong hininga si Jiang Liu. Si Yezuan ay hindi lamang isang dalubhasa. Sa alchemy, siya rin ay isang dalubhasa sa paggawa ng kagamitan, at ang kanyang talento ay hindi mas masahol pa sa iba. Hindi lang iyon, eksperto din si Yezuan sa pagbuo ng pundasyon ng Energy Gathering Formation. Ilang araw na ang nakalipas, nag-set up siya ng isa para sa bawat miyembro ng 3 palasyo. Nagpatuloy si Jiang Yu. Matapos makinig sa sinabi ni Yezuan, si Jiang Liu ay napuno ng paghanga. Nagtataka siyang tumingin kay Yezuan, paggawa ng kagamitan, alchemy, formations, huwag mong sabihin sa akin na isa kang matandang halimaw na nakalusot sa Soaring Heaven Mansion. Talaga bang napakahimala ba itong si Liu Yuan Dan? Panipi, Vice Alliance Chief, maaari mong hilingin sa isang taong hindi pa nakaka-condense ng Jindan Essence na subukan ito. Sabi ni Yezuan na may walang pakialam na tono. Sige, wait here, may kukunin ako. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na umalis si Jiang Liu. Kung ang Liu Yuan Dan na ito ay talagang napakahimala, kung gayon ang kabuuang lakas ng Divine Prefecture Alliance ay tataas ng ilang antas. Marahil, ang halaga nitong Liu Yuan Dan ay mas mataas pa sa isang Earth Weapon. Hindi nagtagal, dinala ni Jiang Liu ang isang lalaki. Ang ikinagulat ni Yezuan ay kilala niya ang lalaking ito. Kanta ng tagapaghatol. Ha, Yezuan, bakit ka nandito? Nakita ni Adjudicator Song si Yezuan pagkapasok niya sa pinto at agad na nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Yezuan, hindi ba siya ay disipulo ng Hell Mansion? Magkakilala kayo. Nagulat si Jiang Liu, ngunit nang makita niyang walang kakaiba sa mga mata ni na Adjudicator Song at Yezuan, lumuwag ang kanyang puso. Natakot siya na si Yezuan at Adjudicator Song ay may sama ng loob. Kuya, ang kapatid ni junior brother na ito ay nakatira kay Yezuan. Sagot ni Jiang Yu, ay, mabuti naman. Adjudicator, ang iyong Zuan Qi ay na-cultivate na sa sukdulan, ngunit hindi mo pa na-condensed ang Jindan Essence, tama ba? Tumalikod si Jiang Liu at nagtanong. Oo, kuya, tumango si Adjudicator Song. Kung gayon kunin mo itong Liu Yuan Dan at tingnan mo. Iniabot ni Jiang Liu ang isang Liu Yuan Dan sa Adjudicator Song. Nagulat si Adjudicator Song, pero hindi na siya nagtanong at diretsyong nilunok iyon sa kapumikit. Tinulungan din ni Jiang Liu ang Adjudicator Song na pinuhin ang Liu Yuan Dan. Makalipas ang 5 minuto, biglang nagmulat ng mata si Adjudicator Song at napabulalas, Jindan Essence, ay condensed Jindan Essence. Habang nagsasalita siya, isang surge of energy ang lumabas sa kanyang katawan. Ang enerhiyang ito ay si Zuan Qi, ngunit ito ay hinaluan ng isa pang mahinang enerhiya. Ang pangalawang enerhiya na ito ay Jindan Essence, ngunit ang halaga ay napakaliit, at hindi ito nararamdaman ng mga ordinaryong tao.
Talagang mahiwaga ang Liu Yuandan. Junior brother, nakalusot ka na sa kalahating hakbang na Jindan Realm. Tuwang-tuwang tumingin si Jiang Liu kay Adjudicator Song. Hindi niya inaasahan na magiging totoo ang Liu Yuandan, at maaari nitong payagan ang isang eksperto sa Peak True Profound Realm na i-condense ang Jindan Essence. Nagulat din si Jiang Yu. Tila nakita niya ang eksena ng Soaring Heaven Mansion na naging pinuno ng 4 na sekta. Ye Zuan, ilang Liu Yuandan ang maaari mong pinuhin? Lumingon si Jiang Liu at nagtanong. Gamit ang mga materyales sa pagpino, maaari kong pinuhin ang isang walang limitasyong halaga. Malumanay na sagot ni Ye Zuan. Good, then tell me the materials, I will ask someone to get it. Pagkatapos magsalita ni Jiang Liu, naglabas si Ye Zuan ng listahan ng mga materyales na nauna niyang isinulat. Pagkatapos, umalis si Jiang Liu na parang kidlat. Laking gulat ni Adjudicator Song kaya hindi siya makapagsalita. Ang Liu Yuandan ay talagang pinino ni Ye Zuan. Gayunpaman, marami pa rin siyang nakapagpapagaling. Nakapangyarihan sa kanyang katawan, at hindi niya ito masasayang, kaya tahimik na lamang siyang naupo doon upang pinuhin ito. Sa pagkakataong ito, umalis si Jiang Liu ng mahabang panahon, at inabot siya ng 1 buong oras bago bumalik. Gayunpaman, ibinalik din niya ang 3 elder ng Soaring Heaven Mansion. Matapos silang ipakilala isa-isa ni Jiang Liu, nakilala din sila ni Ye Zuan. Ang ikinagulat ni Ye Zuan ay ang isa sa kanila ay naging Supreme Elder ng Soaring Heaven Mansion. Ang Soaring Heaven Mansion ay walang Vice Sect Master. Ang Supreme Elder ay talagang dating Sect Master ng Soaring Heaven Mansion, ngunit matanda na siya at kinailangan ng magbitiw. Sa makatuwid, ang katayuan ng Supreme Elder ay mas mataas kaysa sa Sect Master ng Soaring Heaven Mansion. Para sa dalawa pang tao, sila ang punong panday at punong alchemist ng Soaring Heaven Mansion. Ang 3 matataas na figure ng Soaring Sky Mansion ay nakatayo sa harap ni Ye Zuan na parang 3 bundok na dumidiin sa kanyang ulo. Ito ang 3 super expert ng Earth Core Stage. Kabanata 200 at Siyam. Ye Zuan, narinig ko na ang tungkol dito. Hindi ko inaasahan na magiging anak ka ni Ye Chong. Alam mo bang minsang naging alagad ko si Ye Chong? Panipi, kinaikit ng isang matandang lalaki ang kanyang mga mata. Siya ang Grand Elder ng Soaring Heaven Mansion, si Zhou Yan. Matapos marinig ito, nagulat si Ye Zuan. Hindi niya inaasahan na ang Grand Elder ang magiging Panginoon ni Ye Chong. Parang naging pamilya sila. Ye Chong, ang brat na iyon, ay umalis pagkatapos ng kalahating taon. Hindi ko inaasahan na nakatungtong na siya sa ika-4 na yugto ng Spirit Realm. Ito ay talagang hindi inaasahan. Napabuntong hininga ang matanda at umiling, kalimutan mo na yan. Tayong 3 ay hindi pumunta dito para kay Ye Chong. Brat, ikaw ba talaga ang nagpino ng 6 yuan peel? Panipi, bago makapagsalita si Ye Zuan, iminulat ni Judge Song ang kanyang mga mata at sinabing, Guru, ang 6 yuan peel ay talagang isang banal na tableta. Na-condensed ko na ang aking core essence. I know, maupo ka muna. Tumango si Zhou Yan. Anong rank ang 6 yuan peel? Kahit ako hindi ko pa narinig. Brat, pwede mo bang ipakita sa akin ang recipe ng tableta? Tuwang-tuwang sabi ng head alchemist na si Elder Lian. Bagamat ang 3 tao sa kanyang harapan ay ang mga nakatataas sa Soaring Heaven Mansion, gumastos siya ng maraming puntos upang makuha ang recipe ng 6 yuan peel. Paano siya nakatingin lang dito? Paumanhin, Kuya Lian. Umiling si Ye Zuan. Don't worry, I can buy it from you. Sapat na ba ang 10,000 high-grade crystal stones? Direktang nag-alok ng presyo si Elder Lian. 10,000 high-grade crystal stones. Nang marinig ang presyong ito, hindi napigilan ni Ye Zuan na mapabuntong hininga. Ang 10,000 high-grade crystal stone ay katumbas ng 1,000,000 middle-grade crystal stones. Dapat malaman ng isang tao na ang Raging Flame Sword na matyaga niyang ginawa sa loob ng 3 araw ay nagkakahalaga lamang ng 150,000 middle-grade crystal stones. Ano ba naman? Mayaman ang mga alchemist. Ang Earth Core Realm Alchemist ay isang tycoon. Maaari siyang direktang mag-alok ng 1,000,000 middle-grade crystal stones. Okay. Agad namang sumang-ayon si Ye Zuan. Agad siyang naglabas ng panulat at papel at nagsimulang magsulat. Pagkalipas ng 2 minuto, isinulat ni Ye Zuan ang recipe para sa Liu Yuan peel.
Ang mga detalye ay napaka-detalye, at mayroong 12-dosenang mga hakbang sa paghahanda. Good, straightforward. Kunin mo, bata. Naglabas si Elder Lian ng isang bag ng mga kristal na bato mula sa kanyang cosmos ring. Kinuha ito ni Yezuan at binuksan. F***6. Isang kristal na may 5 sulok. Hindi pa tapos ang kabanatang ito. Pakilipat ang pahina. Ang substandard na kristal ay bilog, ang mababang kristal ay rhombus, ang gitnang kristal ay tatsulok, ang mataas na kristal ay parisukat, at ang kristal na may 5 sulok ay ang pinakamahusay na kristal. Ang 100 kristal na may mataas na grado ay katumbas ng 10,000 kristal na may mataas na grado at 1,000,000 kristal sa kalagitnaan ng grado. Ang bilang ay tama, napakagandang hangin, napakagandang pagbagsak. Ang 800 milyong Devar points ay nagkakahalaga ng 800 mataas na uri ng mga kristal na bato. Iyan ay 12 beses na mas mataas. Ang puso ni Yezuan ay sumasabog na sa tuwa. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa Half-Step Origin Core Realm, hindi niya makita ang katapusan ng kanyang pag-level up. Maaaring hindi sapat ang 10,000 mataas na uri ng kristal na bato. Tiningnan ni Elder Lian, ang head alchemist ng Soaring Sky Mansion, ang recipe. Sumubsob ang mukha niya habang gulat na sinabi, "Anak, totoo ba ang recipe na ito?" "Totoo naman," tumango si Yezuan. "I can barely refine this recipe. You're only at the half-step origin core realm. How can you refine it?" Nagtatakang tanong ni Elder Lian. Ito, mabilis na naisip ito ni Yezuan at nagpaliwanag, "Nakatanggap ako ng mana mula sa isang nakatatanda at nakakuha ako ng isang espesyal na alchemy at paraan ng pagpino. Sa makatuwid, ang recipe na ito ay hindi mahirap para sa akin." Ngayon, ang kanyang kakayahan sa pagsisinungaling ay nag-improve ng husto. Ang kailangan lang niyang gawin ay random na gumawa ng isang tao na wala. "I have a set of materials here. Can you refine one on the spot?" Malinaw na interesado si Elder Lian sa espesyal na paraan ng alchemy na ito. "I'm sorry. I swore an oath not to refine or refine pills in front of others." Umiling si Yezuan. Sige, hindi siya pinilit ni Elder Lian. Dahil siya ay nanumpa, ang pagbabalik sa kanyang mga salita ay maaaring magdulot ng isang pusong demonyo sa hinaharap, na makakaapekto sa kanyang paglilinang. Sa oras na ito, ang punong alchemist ng Soaring Sky Mansion, si Elder Hu, ay nagsabi, "Sinabi ni Jiang Liu na maaari mong pinuhin ang 100 high-grade spirit artifact sa loob ng 3 araw. Totoo ba ito?" "Oo," tumango si Yezuan. "Kahit ako ay hindi makapagpino ng 100 high-grade spirit artifact sa loob ng 3 araw. Mukhang napaka-espesyal ng iyong paraan ng pagpino. Ngayon na gusto mong pinuhin ang mga materyales para sa isang earth-grade artifact, gusto mo bang subukan?" Tanong muli ni Elder Ho. Muling tumango si Yezuan. "Okay, mayroon akong isang set ng mga materyales para sa isang earth-grade artifact. Pumunta at tingnan kung maaari mong pinuhin ang isa," sabi ni Elder Hu. Maaari rin niyang pinuhin ang isang earth-grade artifact, ngunit nangangailangan ito ng maraming oras. Gusto niyang makita kung mapapadalisay ni Yezuan ang isang earth-grade artifact at kung gaano ito katagal. "Elder Hu, huwag magmadali." Pagkatapos magsalita ni Supreme Elder Zhou Yan, tumingin siya kay Yezuan at sinabing, "Yezuan, kung maaari, sana ay mapadalisay mo ang 1,000 yuan-dan para sa Soaring Sky Mansion. Ihahanda ko ang mga materyales para sa iyo. Bibili ako ng lahat ng pinong yuan-dan sa halagang 10,000 mid-grade na kristal na bato." "Ano sa palagay mo? 10,000 mid-grade na kristal na bato," pagkalkula ni Yezuan sa kanyang puso. Ang mga materyales para sa 1,000 yuan-dan ay humigit kumulang 5,000 mid-grade na kristal na bato at 50 milyong Devar points para sa pagpino nito. Ngayong mayroon na siyang mga libreng materyales, kailangan lang niyang gumastos ng 50 milyong Devar points para pinuhin ang 1,000 yuan-dan. Sa madaling salita, sa tuwing pinipino niya ang 1,000 yuan-dan, kikita siya ng 10,000 mid-grade na kristal na bato at 50 milyong Devar points. Siyempre, tatanggapin niya ang deal na ito. "Sige, 10,000 mid-grade na kristal na bato para sa 1,000 yuan-dan." Agad na tumango si Yezuan. "Gayun din, ihahanda ko ang mga materyales para sa isang earth-grade artifact para sa iyo. Kung ito ay matagumpay,
ang mga materyales ay magiging libre. Bukod dito, ang bawat Earth-grade artifact ay nagkakahalaga ng 200,000 mid-grade na kristal na bato, patuloy ni Joanne. Walang problema, patuloy na sumang-ayon si Yezuan. Kung nabigo ang pagpipino, kailangan niyang magbayad para sa mga materyales. Ngunit, mabibigo ba siya? Ang isang Earth-grade artifact ay katumbas ng 20 Liu Yuan dance. Ngunit, si Yezuan ay walang sapat na pondo sa ngayon, at ang blueprint para sa isang Earth-grade artifact ay masyadong mahal. Kailangan niyang pinuhin muna ang isang Liu Yuan dan. Pagkatapos noon, umalis na ang tatlong nangungunang echelon ng Soaring Heaven Mansion para ihanda ang mga materyales. Sa pagtingin sa kanilang likuran habang sila ay umalis, hindi napigilan ni Yezuan na tumawa ng malakas sa kanyang puso. Ang nag-iisang Liu Yuan dan ay binili ng Soaring Heaven Mansion para sa 10,000 mid-grade na kristal na bato. Dahil ang Soaring Heaven Mansion ay maraming kuta sa Central Province, magagawa niyang ibenta ang Liu Yuan dan na ito sa kanila at kumita ng malaking kita. Ngunit, nasiyahan na siya sa presyo ng 10,000 mid-grade na kristal na bato. Marahil, magagawa niyang makapasok sa Divine Core Realm sa maikling panahon lamang. Sa puntong iyon, tiyak na makakalaban niya ang kanyang paraan patungo sa Heavenly Abode. Bagamat time traveler lang siya, gusto pa rin niyang makilala ang malas nitong ama na napakalakas. Pagkatapos noon, sinundan ni Yezuan si Jiang Yu pabalik sa Manor of Hell. Para sa Liu Yuan dan, ibinigay ito ni Yezuan kay Adjudicator Song. Ang huli ay nakangiti mula sa tainga, at halos tawagin si Yezuan na bayaw. Para sa natitirang Liu Yuan dan, nagpasya si Yezuan na itago ito para sa kanyang sarili. Ibibigay niya ito kay Song Suijing kapag nakapasok na siya sa tuktok ng True Profound Realm. Kabanata 210. Pagkatapos bumalik sa Manor of Hell, dumiretso si Yezuan sa bahay at isinara ang pinto sa likod niya. Ang 100 top-rank crystals ay kinain niya lahat, at si Yezuan na mayroon lamang ilang 10,000 DevR points ay biglang nakakuha ng malaking halaga ng DevR points, sa kabuuan ay 10 bilyon. 10 billion DevR points. Ha, ang galing. Tatlong tawa ang pinakawalan ni Yezuan. Matagal na siyang nagsumikap, ngunit ang kabuuang halaga ng DevR points na nakuha niya ay wala pang 5 bilyon. Ngunit ngayon, nakakuha siya ng 10 bilyon sa isang pagkakataon, ito ay mahusay. Ngayon, mayroon na siyang sapat na pambili ng Earthly Weapon Atlas. Ngunit, dahil wala pa ang mga materyales, isinantibi muna niya ito sa ngayon. Ngunit, ang kanyang ekspresyon ay mabilis na naging madilim, dahil ang 100 nangungunang mga kristal ay nadagdagan lamang ng kaunti ang kanyang core energy. Malayo pa siya sa Divine Core Realm. Ito ay isang sistemang sumisipsip ng pera. Ngunit, sa tuwing nag-level up ako, nakakakuha ako ng maraming mga bagong bagay, hayaan mo akong makita. Ibinaon ni Yezuan ang kanyang isip sa DevR Point System. Maaari siyang ituring na isang tycoon ngayon, at nagsimula siyang bumili ng maraming bagay. Ngunit, sa sandaling ito, sunod-sunod na yabag ang maririnig mula sa labas ng pinto. Yezuan, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka tumatawa ng malakas? Maririnig ang boses ni Song Suijing. Lumapit si Yezuan at binuksan ang pinto. Si Song Suijing nga ang nakatayo sa labas ng pinto. Ngunit nakatingin ito sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Wala lang, may nakita lang akong maganda. Casual na sagot ni Yezuan. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang maliit na jade pendant at ibinigay kay Song Suijing. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ay para sa iyo. Saan mo nakuha ito? Ang pangit, parang wala lang, paano magsusuot ng ganito ang isang babae? At saka, bakit mo ako binibigyan ng ganito? Nagtataka na tanong ni Song Suijing. Ito ay isang heart-common jade pendant, kaya nitong ipagtanggol laban sa mga panloob na demonyo, at maaari rin itong palakihin ang bilis ng pag-cultivation mo. Isuot mo lang ito sa kamay mo kapag nag-cultivate ka, sinong nagsabi sa iyong isuot mo ito sa iyong leeg? Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Wala siyang pakialam kung ano ang hitsura nito basta't magagamit. Dapat malaman ng isa na ang maliit na piraso ng jade na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng 100 milyong DevR points. Palakihin ang bilis ng aking paglilinang. Nagliwanag ang mga mata ni Song Suijing matapos marinig ang sinabi ni Yezuan. Nararamdaman niya ang matinding pressure mula kay Yezuan, at kung hindi siya magsusumikap,
maaaring maiwan siya ni Yezuan. Agad niyang hinawakan ang jade pendant, ngunit pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong siya, "Oo, bakit mo binibigay sa akin ang bagay na ito? Regalo, kailangan ba ng dahilan?" Tanong ni Yezuan bilang ganti. Matapos marinig ito ni Song Suijing, lihim siyang natuwa at nagpout ng mapaglaro, "Naging makinis ang dila mo kamakailan. Ito ay lahat salamat sa kanyang kamahalan ang prinsesa." Ngumiti si Yezuan. "Alright, open the door. I'll set up a new spirit convergence array for you." "Bakit kailangan mong ayusin ito?" Naguguluhan si Song Suijing. Ang spirit gathering array sa kanyang silid ay mayroon ng base. Kailangan lang niyang maglagay ng 2 mid-grade na kristal sa ibabaw nito, at maaari itong gumana ng isang araw. "I've made a breakthrough in the spirit gathering array, so I'll give you a better one. Gusto mo ba? Kung hindi, aalis na ako," sabi ni Yezuan. "Oo, oo." Mabilis na binuksan ni Song Suij ang pinto. Pumasok si Yezuan at lumabas ng wala pang 10 minuto. "Okay, doble ang epekto kaysa dati, pero sa kwarto mo lang. Huwag mong sasabihin sa iba." Paalala ni Yezuan sa kanya. Ayaw niyang i-upgrade ang spirit gathering array ng ibang tao. Ngayon, wala siyang pakialam sa maliit na halagang ito. "Saan ka pupunta ngayon?" Nakita ni Song Suijing na aalis na si Yezuan, kaya mabilis siyang nagtanong. "Pupunta ako sa Profound Department. Bilasan mo na ang paglilinang. Kapag nakalusot ka, bibigyan kita ng surpresa," sabi ni Yezuan at tumalikod na para umalis. Sa pagkakataong ito, pupunta siya sa Profound Department. Isang surpresa. Tumingin si Song Suijing sa likod ni Yezuan ng may pag-asa. Pagkatapos umalis, pumunta si Yezuan sa Profound Department at in-upgrade ang Spirit Gathering Array ni Zhao Pan. Binigyan din niya sila ng ilang bagay, tulad ng Tranquil Jade Pendant at isang mataas na uri ng espiritual na sandata. Napakahirap nilinang nina Zhao Pan at Song Suijing. Sa tulong ni Yezuan, nasa tuktok na sila ng True Energy Realm. Tinansya ni Yezuan na makakalusot sila sa True Darkness Realm sa maikling panahon. Sa oras na iyon, hahayaan niya silang hamunin ng Profound Board at maging opisyal na mga disipulo. Nang bumalik si Yezuan, nalaman niyang may naghihintay na sa kanyang courtyard. Ito ang Supreme Elder ng Soaring Sky Mansion, si Zhou Yan. Kasabay nito, magalang na nakatayo sa gilid si Song Suijing. "Yezuan, inihanda ko na ang mga materyales para sa iyo. 10 set ng forging materials para sa earth weapons at 100 set ng refining materials para sa Liuyuan pills." Direktang ibinato ni Zhou Yan ang isang interspatial na singsing kay Yezuan. Nagulat si Yezuan. Ilang saglit pa lang ay nakahanda na ang mga materyales. Talagang mataas ang kahusayan ni Zhou Yan. "Supreme Elder, magsisimula ako ngayon." Tumango si Yezuan. "Teka, ang Spirit Gathering Array sa kwarto ng maliit na babae ang itinakda mo." Biglang tinawag ni Zhou Yan si Yezuan. "Ah, oo." Muling tumango si Yezuan. Napabuntong hininga si Zhou Yan at sinabing, "Hindi maganda para sa iyo na magmaster ng refining, alchemy, at array ng sabay-sabay. Sa tingin ko, pinakamainam para sa iyo na sumuko sa arrays at tumuon sa refining at alchemy." Maaalala nitong si Junior. Magalang na sagot ni Yezuan. Gagawin niya ang anumang sinabi ni Zhou Yan. Kung tutuusin, hindi naman niya kailangang magtanim, kaya bale. "Okay, this time I came here for another matter. This little girl is the younger sister. Hindi naman masama ang aptitude niya, kaya gusto ko siyang tanggapin bilang alagad ko. Mas maganda ang iyong kakayahan, ngunit dahil sa iyong ama, sa tingin ko ay mas mabuting kalimutan na ito." Napabuntong hininga si Zhou Yan. Mayroon siyang kabuuang 3 alagad. Ang isa ay si Jiang Liu, ang pangalawa ay si Judge Song, at ngayon ay idinagdag niya si Song Suijing. Gayunpaman, naramdaman niya na si Yezuan ay maihahambing sa kanilang 3. Si Ye Chong ay kanyang disipulo din, ngunit si Ye Chong ay nawala ng higit sa 10 taon. Hindi na siya alagad. Nang marinig ito, nagulat si Yezuan at sinabing, "So sinasabi mo na pupunta ka sa heavenly abode?" "Hindi, nasabi ko na kay master na pupunta ako pagkatapos ng ilang oras." Umiling si Song Suijing. Matapos marinig ito, agad na naunawaan ni Yezuan na hinihintay siya ni Song Suijing na sumama sa kanya. "Sige, aalis muna ako.
Kung mayroon man, maaari mong hanapin si Jiang Yu o ang mga matatandang nagbabantay sa Heavenly Abode. Pagkatapos magsalita ni Zhou Yan, diretso siyang umalis. Pagkaalis niya, sinabi ni Song Suijing, mag-purifine ka ba ulit ng pills? Ano pa? Tanong ni Ye Zuan bilang ganti. Then you go. Paglabas mo, baka nakalusot na ako. Kanina lang, tinulungan ako ni Master na linisin ang meridian at utak ko. I think I will break through soon. Medyo nasa sabik si Song Suijing dahil sinabi ni Ye Zuan na hanggat nakarating siya sa tuktok ng True Profound Realm, bibigyan siya ni Ye Zuan ng sorpresa. Hindi niya alam kung ano ang sorpresa. Pagkatapos noon, direktang umalis din si Ye Zuan. Pumunta siya sa Alchemy Hall at direktang nagpino ng 100 liuyuan dan, gumugol ng 5 bilyong puntos ng paglamon.